Yung next question is going to be coming from a member of our live audience. Let's welcome RJ Nagit. RJ is a medical student and a member of UST's Actiboto. And this question is for Senator Cayetano. RJ, what's your question? What do you think is the most appropriate penalty for graft and corruption? Lahat sa buong mundo, sa science ng criminology, it's not the actual penalty, but the certainty na mahuhuli ka. Sa Pilipinas, pag antibiotics, pandesal, ang nanakawin mo, sigurado huli ka. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, magiging congressman ka. Pag mas malaki ninakaw mo, magiging senador ka. Pag barkada mo si Napoles, syempre si Napoles, i-clear ka, barkada mo siya eh. Diba? Magiging vice president ka. At pag naging presidente ka, mga kasama mo, kasama na sa corruption. You go to the LTO, kumuha ka ng lisensya, corruption. You bumili ka ng bahay sa taxes, corruption. Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan unless we change the system. So we need to give Senator Marcos a chance to... No, I was just wondering kasi sinasabi ni Senator Alan, pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaking maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Diba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles. All right, this will be the last word. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Hindi ko alam kung sa akin siya natatawa o kay Senator Bongbong. Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yun ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Tingnan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt.
Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile, nakaaway nila, pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile dun sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Kung magkakabatas po, hindi ko hahadlangan yan kung yan ang gusto ng tao. Total, mas magaling naman asawa kong politiko sa akin. No? Pero yung sinabi po ni Senator Marcos na kalimutan pangalan namin, kalimutan history, eto po tanong ko, hindi isipin niyo lang po, no? Whether you're for or against Wala him. po akong Isipin niyo lang sinasabing po to. kalimutan ng history. Isipin niyo po to, Huwag ah. naman, huwag ka naman Can I have 10 nag-invento. more seconds? Wait, Because Senator I'm being Cayetano, correct. Senator Marcos. Oras ko Sinabi ko, naman huwag to. yung Hindi hold yung on. martial law na may walang rules. May Hold rules on, po hold on. dito eh. Hold on. Can we please request the candidates to Yeah. speak one at a time? So Ma'am, thank you, Senator Marcos. it's the time of Senator Can I have my 1 Yes. minute? Yes. O pati yun na nakawin mo pa rin. Senator Cayetano? May one minute. Yes, you can stick to the Sabi question niya, po. burahin daw yung mga pangalan. Huwag mo titignan yung dynasty. Eto po, tanong ko sa inyo. Have an open mind. If 30, 40 years from now, tumakbo po yung apo ni Napoles. Wala siyang kasalanan sa ginawa ng kanyang lola, pero pera po ng lola niya na ninakaw sa inyo ang gagamitin sa kanyang campaign ads, sa pambigay sa mayor, sa pambigay sa lahat. No? So, ang dynasty po, meron talagang problema. Lahat po kami may problema sa dynasty, sa Liberal Party po. Dynasty ng mga abaya. And alam naman natin, napaka-corrupt na pagdating sa LRT, MRT, hindi masipa. Dynasty po na may kilalaman sa Weteng, sa Pampanga, ini-endorse sa mga liberal. Meron pong problema sa dynasty. How do we solve it? I don't know right now, but this is what I can tell you. Political will against corruption. Alam niyo po ba bakit ako nang-aaway? Nang-aaway po ako para buhay niyo ganyan. Pag hindi po ako nang-away at tumahimik, ang buhay niyo po ganyan. Kaya pasensya na po kayo, sasabihin ko sa inyo ang totoo. All right.